May mga lalaking kahit anong gawin, parang hindi pa rin sapat. Laging present, laging available, laging handang umunawa, pero palaging sila ang nauubos. Samantala, may lalaking halos wala namang ginagawa. Tahimik, kalmado, hindi nagpapaliwanag ng sarili. At sa hindi niya namamalayan, may babaeng unti-unting nahuhumaling sa kanya. Hindi ito mahika, hindi rin ito manipulasyon. Isa lang itong katotohanan na bihirang sabihin. Ang attraction ay hindi nabubuo sa sobrang effort. Nabubuo ito sa kontrol, lalo na sa emosyon. Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano manligaw. Isuturo ko sa iyo ang 7 dark masculine steps na kusang nagpapasok sa iyo sa isip ng babae. Hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil nakita niya na hindi ka madaling galawin. At kapag ang babae ang nawalan ng kontrol sa emosyon, doon nagsisimula ang obsession. Una, huwag mong ipamigay ang emosyon mo ng libre. Karamihan ng lalaki, sa unang senyales pa lang ng interes, ibinibigay na agad ang buong emosyon. Isang reply lang ng babae, nagiging masigla. Isang papuri lang, nagiging invested. Dito nagsisimula ang pagkawala ng misteryo. Kapag alam na ng babae ang lahat ng mararamdaman mo, wala na siyang kailangang tuklasin. Ang dark masculine man ay hindi emosyonal na sarado, pero may disiplina. Hindi ka basta nagbubukas ng puso dahil lang may nagpakita ng konting lambing. Hindi ka nagiging excited sa maliit na atensyon. At higit sa lahat, hindi mo ginagawang sentro ng araw mo ang isang babae na hindi pa napapatunayan ang halaga niya sa buhay mo. Kapag naramdaman ng babae na hindi agad siya nakakapasok sa emosyon mo, may kakaibang tensyon na nabubuo. Hindi siya nasasaktan pero hindi rin siya kampante. May parte ng isip niya na nagsasabing, bakit hindi ako agad mahalaga sa kanya? At sa tanong na yon, nagsisimula ang investment. Ang libreng emosyon ay walang bigat, pero ang emosyon na kinailangan mong makuha, iyon ang nagiging mahalaga. Hindi mo kinailangang maging suplado, kailangan mo lang maging may hangganan. May sarili kang saya, sariling problema, sariling mundo na hindi umiikot sa kanya. At kapag nakita ng babae na hindi ka umaasa sa presensya niya para maging buo, unti-unti siyang lalapit. Hindi dahil hinila mo siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang parte ng mundo mo na hindi agad ibinibigay. Pangalawa, manatiling kalmado kahit sinusubukan ka. Darating ang mga sandaling susubukin ka ng babae, hindi direkta, kundi tahimik. Biglang tatagal ang reply, biglang lalamig, biglang magiging malabo. Karamihan ng lalaki, dito nagsisimulang magpanik, magtatanong, maghahabol, magpapaliwanag kahit walang hinihinging paliwanag. Ang dark masculine man ay iba. Kapag may pagbabago, napapansin niya pero hindi siya gumagalaw agad. Hindi siya natatakot sa katahimikan. Hindi siya nagmamadali punuin ang espasyong hindi naman hinihingan ng sagot. Ang kalmadong reaksyon mo ang unang bumabasag sa kontrol na akala ng babae ay hawak niya. Dahil kapag hindi ka naaapektuhan, may tahimik na pagdududa siyang mararamdaman. Bakit parang hindi siya natitinag? Hindi mo kinailangang ipakita na wala kang pakialam. Ang kailangan mo lang ipakita ay kaya mong manatiling buo kahit may kawalan. At ang lalaking kayang humawak ng sarili sa gitna ng uncertainty ay nagiging ligtas at delikado sa parehong oras. Habang mas pinipigilan mong mag-react, mas napipilitan siyang mag-react. Habang mas tahimik ka, mas maingay ang isip niya. At kapag ang isip ng babae ang nagsimulang gumawa ng kwento tungkol sa iyo, hindi mo na kinailangang magsalita. Pangatlo, huwag kang maghabol ng validation. Ang lalaking humihingi ng validation ay madaling makita. Kailangan niyang marinig na gusto siya.
Kailangan niyang maramdaman na importante siya. Kapag wala iyon, bumabagsak ang kumpiyansa at ang babaeng nakakaramdam nito ay kusang umaatras. Ang dark masculine man ay hindi naghahanap ng approval. Hindi siya nagtatampo kapag hindi pinuri. Hindi siya nagiging masyadong mabait para lang mapansin. Ang kumpiyansa niya ay hindi galing sa reaksyon ng babae, kundi sa respeto niya sa sarili. Ito ang pinaka nakakagulat sa babae. Dahil kapag hindi ka humihingi ng validation, siya ang magtatanong kung bakit hindi mo ito kailangan. At sa tanong na yon, unti-unti siyang magbibigay ng oras, atensyon at emosyon. Ang lalaking hindi gutom ay hindi nakakatakot, pero ang lalaking kayang tumanggi sa validation ay nagiging misteryo. At ang misteryo ay mas mahirap kalimutan kaysa sa lalaking laging nandyan, laging umaasa, laging naghihintay. Kapag buo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. At kapag nakita ng babae iyon, hindi mo na kailangang humabol dahil kusa siyang lalapit. Pang-apat, maging hindi ganap na accessible. May malafing pagkakaiba ang lalaking busy sa lalaking mahalaga ang oras. Ang una, puno ng dahilan. Ang pangalawa, may malinaw na hangganan. Ang dark masculine man ay hindi palaging available, hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil may sarili siyang direksyon na inuuna niya. Kapag laging bukas ang oras mo, nawawala ang halaga nito. Kapag alam ng babae na isang message lang niya ay babagsak ang lahat ng plano mo, nawawala ang respeto. Hindi dahil masama siya, kundi dahil likas sa tao na pahalagahan ang bihira at limitado. Ang pagiging hindi ganap na accessible ay hindi pananahimik para manakit. Ito ay simpleng pamumuhay na hindi umiikot sa isang tao. May mga sandaling hindi ka agad nagre-reply dahil may ginagawa ka. May mga araw na hindi ka nakikipagkita dahil may mas mahalaga kang inuuna. At hindi mo ito ipinapaliwanag ng mahaba dahil hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mong buhay. Sa puntong ito, may tahimik na pagbabago sa isip ng babae. Nagsisimula siyang mag-adjust, hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil gusto niyang mapabilang sa mundo mo. At habang mas nararamdaman niyang hindi ka palaging nandyan, mas nagiging conscious siya sa presensya mo. Ang lalaking may sariling direksyon ay nagiging sentro ng grabidad. Hindi siya humihila, siya ang nilalapitan. Panglima, kontrolin ang reaksyon mo, hindi ang kanya. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwalang kailangan nilang ayusin ang emosyon ng babae. Kapag may tampo, susuyo agad. Kapag may galit, nagpapaliwanag ng paulit-ulit. Kapag may drama, sinusubukang i-save ang sitwasyon. Hindi nila napapansin, unti-unti nilang sinusuko ang kontrol sa sarili nila. Ang dark masculine man ay hindi tumatakas sa emosyon, pero hindi rin siya nilulunod nito. Kapag may problema, nakikinig siya ng tahimik. Hindi siya nagtatanggolinad ng sarili. Hindi siya nagiging emotional sponge na sumisip-sip ng lahat ng bigat. Pinipili niyang manatiling malinaw ang isip. Ang mahalaga rito ay hindi kung ano ang nararamdaman ng babae, kundi kung paano ka tumugon. Kapag sumabay ka sa emosyon, nawawala ang direksyon. Kapag nanatili kang kalmado, ikaw ang nagiging sentro. At ang lalaking sentro ang siyang pinanghahawakan. Habang mas pinipili mong huwag mag-react agad, mas bumabagal ang sitwasyon, mas lumalalim ang pag-uusapan, at sa katahimikan mo, unti-unti bumababa ang tensyon. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ramdam ng babae na may taong hindi basta-basta gugulo. Ito ang uri ng kontrol na hindi nananakit. Hindi mo binabago ang babae. Binabago mo ang bigat ng presensya mo. At kapag nakita niyang hindi mo siya kayang hilahin pababa sa emosyonal na kaguluhan, doon ka niya mas gustong kapitan. Pang-anim, iparamdam na kaya mong umalis ng walang galit. Karamihan ng lalaki natatakot sa ideya ng pagkawala. Kaya kapag may mali, pinipili nilang magtiis. Kapag may disrespect, binabaliwala. Kapag paulit-ulit na nasasaktan, nananatili pa rin. Hindi dahil mahal nila ang babae,
kundi dahil takot silang mag-isa. Ang dark masculine man ay iba. Hindi siya naghahanap ng away, pero malinaw sa kilos niya na may hangganan ang lahat. Kapag nakita niyang nawawala ang respeto, hindi siya nagbabanta, hindi siya nagmamakaawa. Tahimik siyang umaatras. At ang katahimikang iyon ang pinakanakakaistorbo sa isip ng babae dahil walang eksenang ginawa, walang drama, walang paliwanag na mahaba. Bigla na lang niyang mararamdaman ang pagkawala mo at doon papasok ang tanong, handa ba talaga siyang mawala ako? Ang kakayahang umalis ng walang galit ay nagpapakita ng tunay na lakas. Ipinapakita nito na hindi ka nakatali sa emosyon, na hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat laban. At higit sa lahat, na kaya mong piliin ang sarili mo kahit may mawawala. Ang lalaking kayang umalis ay lalaking may halaga. Dahil hindi siya nandyan dahil sa takot, nandyan siya dahil pinili niya. Pangpito, manatiling buo kahit mag-isa. Ang huling dark masculine trait ay hindi nakikita sa panlabas. Hindi ito nakukuha sa pick-up lines. Hindi ito natututunan sa pakikipag-usap sa maraming babae at lalong hindi ito nabubuo sa paghahabol ng atensyon. Ito ay ang kakayahang manatiling buo kahit mag-isa. Karamihan ng lalaki takot sa katahimikan. Kapag walang kausap, pakiramdam nila may kulang. Kapag walang nagmamahal, pakiramdam nila walang halaga. Kaya kapag may babaeng pumasok sa buhay nila, kumakapit sila, hindi dahil handa sila, kundi dahil ayaw nilang bumalik sa pagiging mag-isa. Ang dark masculine man ay kabaligtaran. Kapag mag-isa siya, malinaw ang isip, may direksyon ang buhay, may ginagawa siyang mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng validation. Hindi niya ginagamit ang babae para punan ang kakulangan sa sarili. At ito ang dahilan kung bakit siya nakaka-obses. Dahil kapag nakita ng babae na hindi ka nabubuhay para sa kanya, mas lalo niyang gustong pasukin ang mundo mo. Hindi dahil tinanggihan mo siya, kundi dahil nakita niyang buo ka na bago pa siya dumating. Ang lalaking kayang umupo sa katahimikan ay lalaking hindi gutom, at ang lalaking hindi gutom ay may kakaibang aura, hindi desperado, hindi naghahabol, hindi umaasa, tahimik lang pero ramdam. Kapag dumating ang sandaling kailangan mong piliin sa pag-iita ng sarili mo at ng atensyon niya, pipiliin mo ang sarili mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may respeto ka sa kung sino ka. At sa puntong iyon, nagiging malinaw sa babae ang isang bagay. Hindi ka niya kayang angkinin. At ang lalaking hindi kayang angkinin ay lalaking hindi basta-basta makakalimutan.